mga master, good day. Ay, good day po sa inyong lahat. Teka lang. Ayan. So, today is Thursday. Thursday, tama ba? O yan, Thursday. At hindi po tayo biyahe ngayon sa sa Lalamove dahil nag-maintenance ako ng motor kanina. Kahapon pa ako kasi walang busina mga master. Nasira yung busina ko. Ayun, mahirap mag-drive kapag walang busina. Kaya kaya inayos ko kanina. Naputol yata yung negative supply ng busina. Kakaliko ko siguro. Kaya yun, nagbaklas ako kanina. Itong motor na to kasi isang wire lang ang aayusin mo, baklas ang pairings lahat. Kaya yun, hindi na ako bumiyahe. O, tapos na naman, may busina na tayo. Ayan o, meron na. Ayan mga master, hindi rin dapat after kong mag-ayos ng busina, mabiyahe pa sana ako. Kaso anong oras na kanina, mga alas 12 na ng tanghali. Nag-check ako ng mga booking. Kaso lang napansin ko kanina, ang bababa ng fare ni Lalamove, sobrang baba. Minsan natotolerate ko pa yung mababa, pero kahit pa paano may sobra. Pero kanina talaga, promise mga master, hindi talaga kabiyahe-biyahe yung mga fare kanina. Kasi sample na lang, yung mga madalas kong ruta, Bacoor to Antipolo, meron pa ako nakitang 164 regular, 190 regular Bacoor Antipolo. Malalayo yung pick up tsaka drop off. Tapos yung tawag nito, Ubando Bacoor, Yusme, 160. Ang layo nun, halos kasing layo din ng papuntang Antipolo yun. Ba't ganun? Tapos puro halos wala akong makitang nasa 200 plus yung mga booking kanina. Ang tagal ko rin nag-antay, mga 30 minutes din ako nagsuswipe. Pero ang mga lumalabas talaga parang presyong gurami pero long ride. Di ko alam kung ano yan, kung may promo ba sila Lalamove ngayong araw na to, o talagang sadyang mababa lang. Hindi ko maintindihan kasi minsan okay naman, di ba? Kasi syempre tayo, nag-o-observe tayo sa mga fare ni Lalamove. Minsan okay naman. Aso lang, minsan ganyan. So, imbis na bumiyahe ka, hindi na lang. Kaya hindi na lang din ako humabol sa biyahe, mga bandang alas 12. So, yung mga master ang update. Tapos, nag-browse ako kay sa Lalamove page. And ngayon bumugad sa akin mga nangyari na naman, yung mga nakaraan, tsaka mga latest. Ang daming nababan ngayon mga master. Ang daming mga rider na nababan kay Lalamove. Binabasa ko yung mga comments, tsaka yung dahilan ng mga rider na naban. Bigla na lang sila naban ng walang valid reasons. Minsan yung taking orders outside Lalamove daw. Normal yun, nangyari sa atin yun, yung ganun. Yung may nag-cancel tas nadaanan mo yung pick up at saka drop off. Tapos yung iba umuwi lang ng probinsya, naban na. Yung iba okay naman ang delivery, tapos ban na, diba? Ang daming nababan ngayon ng mga rider. Kung ako tatanungin yung mga master kung anong dahilan yan, ako hindi ko rin alam. Kasi ang pagbaban kasi ni Lalamove, ang daming niyang grounds na tinitingnan. Pero minsan napapansin ko parang unfair na rin talaga, no? Wala tayong magagawa kasi tayo matagal na rin tayo sa Lalamove, mga na-experience na rin natin yung masuspende ng ilang beses dahil sa mga dahilan na hindi naman natin ginawa, diba? So yun, ang daming naban, hindi ko alam. Siguro, ang sabi nung iba, baka nagbabawas ng rider si Lalamove, priority nila yung mga bago, ganyan.
So, hindi natin alam kung anong tunay na dahilan kung bakit ang daming naban. Or yung iba, baka nagpo-post lang din na naban sila pero may ginawa naman silang kalokohan. Ayoko rin mag-speculate ng kung ano-ano, di ba? Pero isa lang talaga ang syempre, ako, natakil na natin lahat yung mga ganyang klaseng problema, no? Dati pa, no, mga sinaunang vlog pa natin. Na talagang syempre, pagdating kay Lalamove, talaga siya, pro-client talaga. And wala na tayong magagawa dyan kasi yan talaga yung yan talaga yung system niya. Diba? Ngayon, ang mapapayo ko lang dun sa iba, mga master, instead na magreklamo kayo or i-criticize nyo kung ano man yung mga nangyayari, might as well, mga master, gaya ako, ko lang to tawag nito, suggestion ko lang, kung talagang bad trip ka na, might as well tumigil ka na muna, diba? Gaya ng ginawa ko dati, diba? Bad trip na ako, ang pangit na ng basta, hindi ko na gusto, hindi na ako masaya. So anong ginawa ko? Tumigil ako ng matagal na panahon. Ayun, ganun lang, diba? Ngayon, dahilan ko naman kaya ako tumigil kasi hindi ko nagugustuhan. Ngayon, pag trip ko na, sabi ko, babalik ako. So, ayan, bumalik na naman tayo kasi trip na natin. Ngayon, pag ayaw mo na ulit or hindi mo na gusto ulit, pwede ka naman tumigil, di ba? Kaysa magreklamo ka. Ganun lang naman eh. Ako natutunan ko na rin yun kasi di ba dati nagbo-vlog tayo, puro tayo, hindi ko naman may puro tayo reklamo sa vlog, di ba? Which is part ng vlog talaga yun. Okay, puro reklamo. And minsan nagsisink in na rin sa akin na parang nagreklamo na rin akong personally, di ba? So, ayun mga master, medyo natotoxican na rin ako sa sistema. Kaya nag-stop na rin ako, di ba? Ayun, nung nakita ko na medyo okay naman na, well, meron naman room para bumalik. O di bumalik tayo. Ganun lang, di ba? So ngayon, ang tip ko na lang, kung gagayahin yung ginawa ko, ganun lang kasimple mga master. Wala naman sa ating pumipigil na tumigil or mag-stop muna pansamantala, di ba? Kasi napansin ko, pinag-aralan ko rin yung ibang mga apps, mula sa delivery hanggang sa kagaya ng mga Joyride, yung mga Move It, halos lahat iisa lang ang reklamo, mga master. Fair, mababa, ganun lang. Kasi may mga kilala rin ako mga nagaganyan, di ba? Eh nakakausap ko rin, yun din yung reklamo nila. Pare-pareho lang tayo. Kaya wala na tayong magagawa sa ganyan. Isa lang ang magagawa natin. Pag ayaw mo na, pahinga ka muna para hindi masyadong maging toxic, diba? Ngayon pag trip mo na, bibiyahe ka ulit. Gaya ng ginawa natin ngayon, trip na natin bumiyahe ulit, bumiyahe tayo. Pag hindi natin trip, stop tayo. Kagaya nito, wala tayong biyahe, diba? Hindi naman tayo madalas bumiyahe, minsan ibang content yung ginagawa natin. So yun na lang yung tip ko sa inyo mga master. Wala akong masasabi doon sa mga ang talagang primary source of income nila is etong delivery service or yung mga wala tayong magagawa dyan mga master kasi choice natin yan eh, di ba? Isa lang talaga ang magiging action nyo doon sa mga medyo totoxican na or ayaw nyo na talaga, edi stop na muna, diba? Diba? Yun lang. Ayoko na mag-vlog ng against sa mga ganyan mga master. Hindi dahil para, diba? Kasi tapos na tayo sa mga ganyan. Sinabi ko naman yan na mag-vlog tayo kung ano lang yung ginagawa natin, pero yung part na sisiraan natin yung system or yung kung sino man, hindi na. Kasi
personal na to eh, personal na lang yung ano, kung ano lang yung ginagawa natin, kung ano yung na-experience natin, yun na lang muna yung binablog natin. Tapos na tayo sa mga part na reklamuhan, yung gusto natin baguhin yung sistema. Pero alam nyo, sa totoo lang, walang sino mang rider na makakapagbago ng sistema ng isang kumpanya. Totoo. Walang single rider na makakapagbago sa sistema ng isang kumpanya. Tandaan nyo po yan, no? Kaya kung talagang desidido kayo na mabago yung sistema ng kumpanya, edi alam nyo na ang dapat yung gawin. Kaso lang, malabong mangyari yan. Kasi nga, maraming umaasa na kahit na napakababa ng fare, pagtsatsagaan talaga, diba? Mapapansin nyo naman yan, kahit mga pooling pinag-aagawan, kahit na below 100 pesos na medyo malayo-layo ang pick up, malayo ang drop off, pinag-aagawan. So dun pa lang makikita nyo na maraming umaasa talaga. So gagawin talaga ng kumpanya kung ano yung gusto nilang gawin. Ganun talaga mga master. And dapat tanggapin din natin ang katotohanan na laging panalo ang kumpanya dyan. Yun lang. O diba? Basta yun na lang ang tip ko sa inyo mga master. Kung talagang medyo toxic na sa tingin mo and marami ka pang ibang choice, may option ka pa na pwedeng lumipat or pwedeng, diba, pagkakitaan, huwag ka na magdalawang isip. Pwede naman tayong lumipat, diba? Pero isa lang sasabihin ko sa inyo mga master, kahit na anong delivery app or kahit pa yung mga ganyan, mga joyride, isa lang din ang reklamo, no? Fare, baba ng fare, nagbabago-bago, walang fix rate, nagbabago-bago. And same lang din yan kay Lalamove, pabago-bago. Minsan okay ang kita, minsan talagang sobrang kala mo toxic na. At hindi lang po kayo ang nakakaranas niyan, lahat ng rider. Alright, so yun lang mga master, na kwento ko lang kasi marami ako nababasang mga komento sa page na yan, mga reklamo. And hindi na bago yung mga ganyan mga master. Talagang simula nag-start ako sa Lalamove, yung reklamo ko noon hanggang ngayon, isa lang, pareho lang. Nagsawa na nga lang din ako magreklamo, kaya wala na akong pakialam. Basta sa sarili ko, kung ayaw ko na, stop ako. Pag natripan ko ulit, go ako. Ganun lang mga master. Diba, pag sa tingin mong makikinabang ka, sakay ka. Pag hindi ka makikinabang, baba ka. Yun na lang. Practical mga master, no? I hope meron kayong natutunan or nakapulot kayo ng konting inspirasyon sa aking mga sinabi dun sa mga rider na nakakaranas ng ganyan. Ayun mga master. Kaya rin talaga ako nagtawag nito, nag-stroll, kasi nga naghahanap ako ng fishing spot dito sa amin. Tingnan ko lang kung may nahuhuli sila. May nahuli siya. Ano, dalag? Wala pa. Ito pala ayun! Pwede pala dito mag fishing Yung mga bumubula na yan, mga ano yan dito yan, dalag. Malaki pa naman dito. Yan lang yan.
Ayan mga master. Nakakita ko na. Gusto ko rin kasi mag-spot dito eh. Meron talaga nagpi-fishing dito sa mga kanal dito. Ang target nila is yan dalag tsaka tilapia. Ayan, mga ilog dito. Yun, angler yun eh. Naka bait cast eh. Malupit din eh. Try kong mag-spot dito one time. Ayan, yun lang pala mga master. Sana may natutunan kayo dun sa vlog natin Yun nga, be practical. Kapag ayaw na, lipat na. Pag trip mo, okay, sige, balik. Okay, so yun lang po. Maraming salamat sa inyo lahat. Sana medyo naging relevant yung natin usapan. Ako yung uwi na.